Ito yung mga kapalpakan na mga ginagawa ng mga OLA kung saan, kung kailan tapos na nakapag-loan na yung mga borrower, tsaka lang sila nagkakaroon ng investigation, tsaka lang nila inaalam kung totoo yung mga address, kung totoo ba yung mga informasyon, kung na ibinibigay nito mga borrower nila, tapos tsaka sasabihin na kailangan malaman yung inyong tunay na pagkatao. Gawin mo, huli na bago nila alamin kung totoo ba yung informasyon nyo o yung account ninyo. Alright, magandang araw po sa inyong mga kadyani at welcome back naman sa isang video na ating gagawin ito. Pasensya na kung medyo malat yung boses, ganyan taga, medyo malamig ang panahon, hindi maganda sitwasyon ko ngayon, medyo mas mapakaramdam, pero hindi po yan makaka-apekto sa atin sa paggawa ng videos dito sa pagbibigay ng mga payo o advice para sa inyong mga OLA victim kung kayo ay sakasakaling nagkakaroon ng problema dito sa mga abusadong OLA. Pero bago po lahat, maglalambing lang po ako sa inyo na paki-follow po ang aking mga social media account, ang Facebook, TikTok at itong aking YouTube channel. Paki-like na rin po, share at hit nyo na yung notification bell para updated po kayo sa mga videos na ginagawa natin dito about sa usapang online lending apps. Okay? May sipon, ubo. Uso daw eh. Ngayon tayo makiuso. Talagang kahit medyo hindi maganda, sinasabayan. Okay, ito po. Galing sa GC ko po ito sinend kasi gusto rin naman naman kung totoo o hindi. Pag-usapan natin, ito yung sinasabi, final notice, ipaalam ko lang sa'yo na ngayon na locate na namin ang address mo para mapuntahan ka ng field officer at ang barangay nyo. Kukontakin na rin namin ang inyong barangay secretary, ang inyong punong barangay upang makapagtulungan sa amin. Kapag makapagbayad ka ngayon, kahit principal amount na lang ang iyong babayaran dito para ma-close na ang account mo at hindi na matuloy ang legal action laban sa iyo. Okay, it is a trap. Trap yan yung sa bandang ibaba. Sinasabi na bayaran mo lang kahit principal amount. Diba? Alam nyo kung ba't sinasabi ko na maganda, good siya pagbabayad natin ng principal amount. Maganda yan para sa atin na magkaroon tayo ng excuse me, may sakit na muna ka. Ng katibayan o katunayan na tayo nagbabayad ng utang kahit sa paanong paraan at kapag sila nag-o-offer ng principal amount. Unang-una, sakit talaga eh. Unang-una mga kadyani, ang pagbabayad ng principal amount, yung mag-aalok sa inyo, kailangan alam nila o alam nyo kung anong OLA yung nahiraman ninyo. Hindi katulad nito. Nauna yung pananakot bago nag-alok ng principal amount. And then the otherwise, ang malupit pa ron, yung pag-aalok na ng principal amount, hindi naman nila sinabi kung anong OLA yung naniningil sa kanila. Hindi binanggit, di ba? Walang nakalagay. Kung papansin ninyo, pakita ko ulit. Walang nakalagay na OLA. Manghuhula ka ba kung anong OLA yan? Hulaan mo ba kung meron kang 10 OLA? Lahat ba yun, babayaran mo ng principal amount? Sabay-sabay ba due date nun? Sabay-sabay ba kung kailan mo nautangan yung mga yan, di ba? Galing, di ba? Napakahusay. Paano kung isa 7 days, yung isa 14 days, yung isa 30 days? Excuse me. Di ba? Medyo kalokohan. It is a trap nga, sabi ko nga sa inyo mga kadyani. Tapos meron pang legal action na hindi matutuloy kapag ma-close mo na. Sana sinabi nyo na yung legal action nyo, itinuloy nyo na lang. Ganun lang kasimple yun. Ituloy nyo na lang yung legal action na sinasabi ninyo. Then, dumurekta na kayo sa small claims. Kasi ganyan kayo ng ganyan. Paano maniniwala yung mga tao na legit kayo, na legal kayo, na hindi kayo gumagawa ng illegal? Di po ba? Nakaka-windang lang. Nakakatanga lang para sa akin. No? Tapos yung final notice nyo pa. Ipaalam ko sa iyo na ngayon locate na namin ang address mo para mapuntahan ka ng field officer. Biruin mo, nung ako humihiram sa isang legit na mga lending company ako ay share ko lang ulit experience ko dyan sa legit na mga lending company. Sensya na talaga, medyo sumakang pakatano ka. Bago sila mag-approve ng kanilang mga papautangin, talagang sandamakmak ilang linggo bago ako napahiram. Talagang tinitignan nila kung legit ba talaga yung address, yung dokumentong binibigay ko, tatawagan pa nila ako. Excuse me talaga. Tatawagan pa nila ako. Talagang sa loob ng 2 weeks yata o mahigit pa sa ganun,
Iba-ibang agent, iba-ibang officer, iba-ibang bisor yung tumawag sa akin. Halos the day after, may tatawag ngayon, kunwari, Lunes. Susunod na araw, mga Merkules o Huwebes, may tatawag, iba na naman. Kukonfirm daw nila. Kasi baka mamaya, siyempre, alam nyo naman, no, that time, mahigpit talaga. Wala tayong magagawa ron. Para lang mapatunayan na tayo ay legit na nag-uutang sa kanila at may kakayahan ba tayong bayaran yon na may trabaho tayo, tama ba yung address, tama ba yung mga binibigay nating informasyon sa kanila. And then, hindi basta-basta yun nung nangyari sa akin, no? Nung nakukuha ko na, nung kukuhanin ko na yung pera, hindi ako na pinadala lang through online. Pinapunta ako sa opisina, pinapupunta ako sa mga opisina nila. Yun yung legit. Dadala pa ako ng ID. Tapos samantalang itong mga ulan na ito, mananakot. Kung kailan huli na, nakapagbigay na sila ng pera, di ba? Ganyan sila katanga. Kung kailan wala silang impormasyon, tsaka nila hanapin, hindi katulad ng legit na lending company, binigay ko na lahat ng impormasyon ko, lahat ng ID ko. Tinignan kung nagko-combine ba o tumutugma doon sa in-apply ko na form doon sa mga ID ko, sa mga binigay kong statement. Okay? And then, hindi pa basta-basta yun. Kasi yung pagbibigay sa amin ng pera, mayroon pang pagpapaliwanag, ini-explain pa na mabuti kung magkano yung babayaran mo, kung magkano yung makukuha mo, kung magkano ba yung monthly mo, pagkano ba yung magiging persyento sa buong isang taon na pagkakaroon mo ng utang sa kanila. Ganun. Hindi na nila kailangan pa sabihin kung saan ka sa barangay, kung saan ka barangay na ging residente. Hindi nila kailangan tawagin si barangay secretary, hindi ganun. Nung pumunta sa bahay namin, walang ganun eh. Itong mga ola na to, itong mga abusadong ola na to, iba dating. Kala mo close nila. Kala mo ka-close nila yung secretary, kala mo ka-close nila yung barangay captain. Di po ba? Nakakatanga lang. Kung makapag-akala mo, uy, pre, kapitan, meron kang residente diyan na nangutang sa akin, hindi nagbayad. Pwede bang puntahan namin kasama kayo? Ganun. Gayong bawal sila sa barangay. Kasi kung legit naman na lending, aalamin muna. Saan ba? Siyempre, haharap ka, personal, physical appearances. Siyempre, di ka naman pwede mong sabihin na gagamit ka ng peking IDs, papakita mo yung mukha mo, tapos pag natrace nila sa government na mga ID na in-issue sa'yo, di ba? Matitrace nila. Kaya bibigyan kami, tiwala sila, pautangin ka, hindi katulad nito. Bigyan mo lang ng mga ID na kailangan nila for 1 minute, 5 minutes. Ayun na. Ando na kagad yung pera mo for 5 minutes or 10. Pinakamatagal na yan. Minsan, isang oras. Nagdidepende rin yan sa kung ano yung mga binigay mong ID. Kasi minsan, pagka passport, mabilis yan, tsaka yung mga PRC na licenses IDs. Ganyan sila kabilis magbigay. Kapag medyo may maganda yung trabaho, kunwari teacher, something like that, ganon. Binibigyan agad nila yan. Pero kung mga ganito, sasabihin nila na pupuntahan nila yung barangay mo, parang tropa lang yung barangay secretary, yung barangay captain, makikipagtulungan sila, di ba? Tapos alokin ka ng principal amount. Who the heck? What the heck? Principal amount, sana sinabi niyo muna kung magkano ba yung utang ng tao. Saan siya may utang. Maniniwala ako. Pero ito, kung nagbigay ako kay ganito, kung nga nakita ko nga, no? Binayaran ko yun. Tapos yung isa pala yung ko kasing same month pero magkaibang petsa. Di ba? Sana bago kayo maningil, paliwanag nyo muna kung saan magbabayad. Ibigay nyo yung referral number ng tao nung may utang sa inyo. O sa ganito, si Digido, ito yung referral number mo, dito ka magbayad, gamitin mo yung apps. Di ba? Napakasimple ang arithmetic, di nyo magets. Ganun pag maniningil, hindi yung katangahan, yung mananakot ka muna bago sabihin principal amount. Sana nakatulong yung video kong ito kahit medyo malat ako ngayon, no? Sa mga kakadyanin yan, medyo kahit ganito ang sitwasyon ko, tuloy pa rin ako sa pagbibigay advice sa inyo. At sana pakifollow na lang po ang aking mga social media account, ang Facebook, TikTok at itong aking YouTube channel. Pakilike na rin po, share nyo na at hit nyo na yung notification bell para update kayo sa mga videos na ginagawa natin dito about sa usapang online lending apps. Salamat po. Sarang hamnida po.